Sa wakas nga mga mare, marunong na nga si Ran mag-drive nga ng 4-wheel. Mag-iihaw nga tayo dito ng bangus dahil may nagbigay nga sa ating kapitbahay. Dito pala kami natulog mga mare sa kabila, kaya naman nga bago kami umalis, ayan, nililigpit ko muna dito yung kumot. Maaga nga nagising si Gael, pero mga mare, bandang alas 7 natulog pa nga ulit siya. Natawa nga kami, si mama pumunta dito ng alas 9 at tulog pa nga lang si Gael. Sabi ko nga ay tulog pa, kaya lang nung narinig yung lola niya, bigla ba namang bangon? Talagang nakapikit pa nga siya noon, basta nung narinig niya lola niya, talaga mga maring tumayo. Kaya naman nga pagkagising, eto lumabas na nga rin kami, kaya naman nga mga mare, tumambay pa nga siya dito. May natira pala kaming ulam kagabi, kaya na nga lang kako iinitin ko mga mare, para nga sa ganun hindi na ako magluto pa ng ibang ulam dahil marami pa to. Apakapogi naman ng batang iyan sa kanyang sombrero. Habang nagiinit naman nga ako dito, etong si Gael nga, meron natira dito mga maring talong, kaya naman nga pinagkakaguluhan. Kailangan muna nga namin mag-almusal mga mare, para kapag umalis nga kami, meron nga laman ang tiyan namin. Pero may bata na nga ditong nauna mga maring kumakain. Dahil sa wakas, nakapag-desisyon na nga si Ran na magsasanay na nga siya mga mare mag-drive nga ng van. Marami nga sa inyo talaga minsan na nagsasabi na dapat matuto nga siya, hindi palagi umaasa kay Kuya Mark. Noong kasi ay talagang wala siyang lakas ng loob mga mare mag-drive. O siya mga mare, samahan niyo muna nga kaming kumain nga dito at napakasarap nga ng linuto natin kagabi na mustasa. Si Gael nga ay basta talong mga mare, gustong gusto niya nga yan, kaya naman nga iniihipan ko pa nga bago ko nga isubo sa kanya kasi mainit din. Malapit lang naman nga dito sa atin mga mare yung pagka-practicean nga natin. Nagulat nga ako sa kanya nung sinabi niyang palit na nga daw sila, at etong at nagpalit nga sila ni Kuya Mark. Medyo kabado 20 ko dyan mga mare, sa totoo lang yung hininga ko nasa ulo ko ata. Syempre sa tagal namin ni Ran, ngayon ko lang siya makikita mga mare makakapag-drive nga ng ganito kalaki. Pero nagulat nga ako, napatakbo nga niya mga mare at tuwang-tuwa nga ako, at syempre proud na proud din. Paano ba naman, magdadalawang taon na nga itong van natin, ngayon niya lang to mga mare na hawakan yung mga nabela. Dito nga sa dinadaanan namin na to, dito nga kami dati nagbabike, dahil nga mga mare dito nga siya nagtatrabaho noon. Nakakatuwang isipin yung dating nakabike nga lang dito na minsan nga natatanggal pa yung kadena, pero ngayon mga mare nagpa-practice na nga ng sasakyan. Palagi ko naman nga sa kanyang sinasabi na mag-aral nga siyang mag-drive, kasi iba pa rin talaga kapag marunong nga siya, para may kasalitan nga si Kuya Mark. Lalo na nga sa malalayong biyahe mga mare, mahirap na nga kapag nga syempre pagod yung isa tapos wala kang kasalitan. Pero ngayon nakakatuwa, isang oras pa lang yata, wala pa nga mga mare. Ang ganda nga ng sinabi ni Ma'am Sinay, dahil legit siya, totoo pong naging brighter ang skin ko, at feeling refresh nga daw siya at nabawasan ang kanyang pekas. Ang kagandahan pa kasi ngayon mga mare, may pa-previous pa nga rin tayo ng 50 grams at measured sa lahat ng bibili. O siya, sa totoo lang mga mare, wala pa yata 5 minuto na mag-drive nga itong si Ran. Ayan, kumain na nga kami dito dahil nagugutom na nga daw siya. Hindi naman nga kami nagtagal mga mare, at eto't may pa-flex pa nga tayo ng tagyawat natin dito. Nilibot nga lang namin to ng nilibot. Ayan nga yung mga palikuli ko, mahina kasi siya sa distansya, kaya yun ang kailangan niyang aralin. Yun na nga lang din, kahit pa paano wala nga dito mga mare sasakyan na lumalabas, at etong at medyo nahirapan nga daw siya dito, pero ayun nga mga mare, medyo makipot yung daan, pero nailabas niya nga. Sabi nga ni Kuya Mark, kapag nalampasan niya ngayon maraming sasakyan, kayang-kaya na nga daw mga mare. Nakakatuwa kasi ang bilis niya mga maring nakuha yung mga kailangan ngang matutunan. Di ba nga nakwento ko nga sa inyo, palagi nyo nga sinasabi na dapat matuto nga siya. Talaga mga maring mahina ang loob niya sa mga ganitong bagay. Kaya nung sinabi niya nagpa-practice na nga siya mga mare, sobrang saya nga namin, dahil sa wakas meron na siyang lakas ng loob. Eto nga mga mare, dinaan na nga rin namin sa pinaka main road, at ayan nga, nakakatuwa din talaga na nakakaba kapag nagsasanay nga yung driver. Pero ayun nga, buti na nga lang si Kuya Mark, magaling din naman nga magturo, kaya naman nga mabilis lang din nakuha ni Ran. May bakante nga ditong pwedeng magpark mga mare, kaya pati pagpapark tinuruan na nga din siya, at yung dulo nga mga mare kayang-kanya, pero dito kapag una nga yung harapan, medyo nahirapan siya. Meron pa nga kunyaring senaryo na may mga sasakyan dyan at iisa na nga lang mga mare yung available. Pero ayun nga mga mare, na nga lang kailangan niyang sanayin. Mula dito kasi hanggang pauwi siya na nga ang nag-drive kahit sa highway. Siguro naging malaking bagay nga din yung pagdadrive nga niya ng e-bike, at eto nga't salamat po sa nakapitbahay namin na nagbigay nga ng bangus. Dito ngayon mga mare, sa kapitbahay nga natin, may bagong bili nga dito sa may gilid nga natin, kaya naman nakakatuwa, ang bait nga ng kapitbahay natin, binigyan pa tayo ng 2 malaking bangus. Kaya sabi namin, iihawi na nga lang namin, kaya bumili rin pala kami dito mga mare ng kamatis, kasi walang kamatis. Katuwa talaga mga mare si Gael, inaalala nga ang mama niya. Sabi nga ni Ran, maaga na nga kami magluto mga mare, para nga maaga nga rin kami makakain, at maraming nga pong salamat
sa kapitbahay namin dito sa may gilid na binigyan kami ng bangus. Kaya naman nga may libre tayong uulamin dito mga mare at eto't naghanda na nga rin kami ng mga kailangan nga namin ilagay. Nga ni tatay siya na nga daw maghihiwa kasi ang laki nga daw ng paghihiwa ko. Ang ganda nga lang ng ganito mga mareng pagmasdan. Tinan nyo naman nga tulong-tulong nga kami dito na akala mo may kanya-kanya kaming barangay. Si Gael talaga mga mare tuwang-tuwa nga dito sa lalagyan nga ng uling kaya naman nanonood nga siya dito kay Kuya Noli habang nag-aasikaso. At eto nga mga mare nilagay na nga ni tatay yung hiniwa niya nga kanina. May rekado na nga yan at eto't hinalo ko na nga din pero sabi ni Ren wag nga daw masyadong pagkalamasin dahil nga daw magkakatubig. Ako na nga rin mga mare na ang nagpalaman at ibabalot nga pala namin to sa dahon ng saging dahil nakaliskisan nga nila Kuya Noli. Total meron naman nga tayo ng dahon ng saging kaya naman nga sabi namin ibalot na nga lang sa dahon ng saging kaysa bumili pa nga ng foil. Iba rin talaga kapag nagtutulungan nga mga mare, napapabilis din talaga ang gawain at trabaho. At nung may uling na nga mga mare, isinalang na nga rin ni Kuya Noli yung pagkakabalot nga dito ni tatay. Sabi nga ni mama mali din pagkakabalot dahil napakakapal nga daw. Si Ran nga tinanong nga itong sila Alvin kung nagugulay daw ba sila mga mare kasi napakaraming gulay hindi sila gumagalaw dito. Kaya eto't kumuha nga sila dito ng kangkong. Kailangan kasi mga mare sagarin yan para mas gumanda pa nga mga mare yung mga dahon. At eto na nga mga mare itsura nga niya at binaliktad na nga rin para makakain na nga rin kasi tayo dahil paggabi na rin. Maniniwala ba kayo mga mare alas 6 na nga ito pero tingnan nyo naman nga ang liwanag nasa 6:27 na to. Pero mga mare yung liwanag akala mo talaga alas 5 pa nga lang. Sa inyo rin ba mga mare kahit alas 6 ay maliwanag pa rin? Lord marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan bukas na lang ulit?